Kaugnay pa rin ng mga birada ni VP Sara ang tingin ng ilang political analysts. Inililis lamang ng bise ang atensyon ng publiko ngayong nadidiin ng kanyang ama sa investigasyon sa war on drugs. Nasa frontline ng balitang yan, Elaine Pulencio. Hindi na bago ang ganitong bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, lalo na ngayong papalapit ang bilang Pilipino 2025. Ayon yan kay Professor Danilo Araw, convener ng election watchdog na Kontradaya. Sariling opinyon daw ni VP Sara ang sinabi niyang hindi marunong sa kanyang trabaho si Pangulong Marcos. Oo nga, hindi marunong, biruin mo. Alam mo yung nang mata ka ng mas masahol ka pa sa kanya? Biruin mo yon. Parang ganito, simplihan natin. Simplihan natin. Biruin mo, pinintasan mo, pero nuknukan ka ng pangit talaga. Diba? Pinintasan mo si Pangulo, pero hindi mo tinignan yung itsura mo sa salamin mo. Talagang umaasta si VP Duterte na pagiging critical sa mga Marcos. Ang challenge kay VP Duterte, name names. Kung hindi siya marunong sa pagiging presidente, sino pa talaga ang nagpapatakbo sa Malacanang? Yon. Ayon naman kay Professor Edmond Tayaw ng San Beda Graduate School of Law, ang taong bayan ang dapat tanungin kung talagang hindi natutupad ni PBBM ang kanyang mga pangako noong eleksyon. Hindi ba natutupad? Kayo magsasabi. Ako, naniniwala akong tupad na tupad. Bakit? Tayo mismo ang nagpalabas ng mga proyekto na mga natapos, ginagawa, at yung mga susunod pang mga proyekto. Si Sara talaga. Buti sana kung hindi ko tinapik yan dito. Di ba Hindi naiintindihan, Victor Manuel, sorry Di ba? Tayo nagtopic nun, pinakita natin lahat ng mga proyekto. Tapos sasabihin mo, Sara, ganun ba talaga pag bitter ka? Sasabihin mo, kasiraan kahit nawala. Sobra na yan, Sara. Talagang kailangan mo na magpatingin. Di ba? Pero bago yan, explain mo muna. Bakit nadamay ang isang patay sa galit mo? Di ba? Dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano naman ang laban nun? Peperes Marasigan, Lola Chichay, Susit Tabor, di ba? Ano kinalaman ng patay na nakahimlay sa galit niya? So, ibig ba sabihin, pag nahukay mo, natapon mo sa West Philippine Sea, mayaman na ang Pilipinas, ganon? Hindi ko lang mag-gets. Paliwanagan sa mga DDS dyan. Ganon ba yon? Pagka ba nahukay ninyo, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sa libingan ng mga bayani, yayaman na tayo? Pag naitapon nyo ba sa West Philippine Sea, uunlad na Pilipinas? Baka biglang mabuhay yon. Sampalin siya nun. At sasabihin niya uli yung sinabi niya. Sasabihin niya, anong klaseng pag-iisip meron ka, inaka? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Ganun ba yung kadali? Pambira naman, Sara. Hindi ko mag-get Hindi ko makunik din. Kahapon pa nag-iisip yung utak ko kung paano ikukunik yung paghuhukay ng isang patay at itatapon daw dun sa West Philippine Sea. Hindi. Diba? Ay, Chang? Sampal-sampalin siya nun. Huhukayin mo ko. Kahit nakatiting sa utak mo, hindi aabot sa utak ni Ferdinand Marcos Sr. Kalma. Diba? Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Tama ba? Aabot ba sa utak ni Sara yon? Yung utak ni Sara, itatapat mo sa utak ni Ferdinand Marcos Sr.? Saan ka pa?
Ibang klase ka talaga, Sara. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Eh, yung tatay mo nga, iniidolo, yung si Ferdinand Marcos Sr., di ba, Volconet, Renchilin? Tapos ikaw, gusto mo babuyin? Hindi lang hindi lang pababastos, mga kababayan. Ang ginawa ni Sara, binaboy niya. Oh, tapos magtataka ka kung bakit maraming taong umaalma. Aba, tanungin mo ang sarili mo. Bakit di mo alam kung matalino ka, dapat alam mong bobo ka? Diba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ganun lang yun. Nagsiselo siya kay ex-VP Lenny. Oh. Wala. Di ba? Paring ding Boss Mike, si Basti nga pinapantay kay Miriam. Puta. May mahiya naman kayo, no? Ang tatalino nun, Miriam. Ferdinand Marcos Sr. Aba, grabe na. Kahit sino sa pamilya nila, hindi aabot pag sama-samahin nyo pa ang utak nila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba, no, mga kababayan? Pag sama-samahin nyo pa yung mga utak nila, buong pamilya, hindi aabot sa utak nung namayapang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tapos babastusin ninyo. Tapos bababuyin ninyo. Anak ng tinapa naman, mga kababayan. Aba, kung utak lang ang pag-uusapan, nakaabot ka na sa buwan, yung utak mo, Sara, si Ferdinand Marcos, nandoon pa sa pinakadulo ng galaxy at kalawakan. Oh, kalma. Baby, kalma. Diba? Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Puta, iba utak nun. Sabihin mo na, nasa buwan na yung utak mo, pero yung utak ni Ferdinand Marcos Sr. nandoon pa sa dulong-dulo ng kalawakan. Hindi aabot. Oo, malayo. Idugtong mo pa yung utak ni Baste. Idugtong mo pa yung utak ni Pulong. Bonus na yung utak ni Digong. Hindi pa rin aabot. Gang outer space ang layo. Ganon. Una. Sige to. Ito na, pasok. It depends how the people actually is going to see it. Of course, there are different areas which we can use to assess whether or not the one leading or the one running the government actually knows what he or she is doing or not. Dali. Wala na, maraming paliwanagan pa. Ilang survey na ba ang lumabas at nakita naman natin mas maraming Pilipino ang natutuwa. Royce Kusina, thank you naman. Diba? Sisa. Lumabas na ang daming survey, mga kababayan, na na mas maraming Pilipinong natutuwa at makamarcos. Diba? So ano pang gusto nyong prueba? Diba? Kayo lahat na mga anti-Marcos, nakakapranggot na lang. Subukan nyo kaya iuntog yung mga ulo nyo sa ulo ni Bato. Total naman matigas ang ulo na gustong-gusto daw ni Sara. Doon nyo malalaman ay totoo pala. Diba?
No, si Sara is Sisa. Sisa ka pala, Sara. Ha? Yung tungkay bato, tigas ang ulo nun eh. Di ba? Pasok. Dagdag pa ni Araw, mukhang inililiis umano ni VP Sara ang issue kaugnay ng kanyang questionable confidential at intelligence fund. Halak ka, Sara. Yung issue mo ng intelligence fund, confidential fund, fish fund, at saka yung panty. Nililis mo, Sara. Huwag mo naman dali sa panty mo. Ikaw ba may kagagawan nito? Ultimo yung mga ganitong mga, karimari-mari na mga balita, pati si Bato, pati relasyon. Aba, dali-dali mo Para pag-usapan, hindi yung confidential fund, hindi yung intelligence fund, kundi yung panty mo. Na hinubad ni Bato? Nagtatanong lang kami, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Lahat ginawa niya. Kaya hindi rin malayo, mga kababayan, sa kanilang kampo rin galing itong mga ito. Itong mga propaganda nila na kahit sirain nila yung sarili nila, maitawid lang nila at mailihis lang nila yung kanilang mga issue at dapat sagutin sa mga tao na pagnanakaw nila. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Ramon Velarde, thank you naman, Rosana Can, di ba, malupit si Sara. So, ano pa ba? Ano pa ba aasahan nyo isa-isang luka-luka? Di ba? Pagka luka-luka, kahit sino, kahit gagawin. Mapagtakpan lang ang lahat ng mga pinaggagawa nila sa bansang ito. Masyado nilang inapi, mga kababayan. Hindi mo pera yan, Sara. Pera ng taong bayan yan tulad ng sinabi mo. Di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Mel Ace, hiniram ko muna. Ganon, di ba? Sila may sabi nun, hindi mo pera yan. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, open-minded. Pera mo ba yan, Sara? Bakit takot na takot ka? Bakit di mo sagutin yung lahat ng mga paratang sa iyo na nandoon, iniimbestigahan ka sa Kongreso? Di ba? Kayo, ano masasabi nyo, mga kababayan? Dahil ako'y may lalakarin pa. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, natuwa na naman kayo. Napasaya ko na naman kayo. Naitawid ko na naman tong live na to. Na lumukso na naman yung mga puso nyo. Di ba? Isang like naman dyan bago tayo magpaalamanan. Anyway, mga kababayan, maraming salamat muli sa inyong pagsama, sa inyong pakipagkulitan ngayong gabi. Kita-kita tayo sa next live. Opo, meron pa akong meeting. Muli, ako po ang inyong lingkod. Maring Bet, thank you na naman ulit. Nako, eto na nga. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal ni Sara kay Bato. Kung totoo? At ipagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.